Suyang-suya ang dalaga, sa traffic unang-una na. Kung sabagay, nakini-kinita na niya iyon. Hindi ba't nadaanan niya kagabi habang pauwi siya galing sa Lyceum ang hilera ng harang ng mga taga DPWH sa Potrero? Iyon ay para maibukod ang bahagi ng highway na kukumpunihin at isa lang ang resulta ng ginagawang daan, traffic. Kaya naman kanina, inagahan ni Tanya ang pagkayak sa pagpasok. Sa halip na 4:00, 3:00 pa lang ng hapon ay umalis na siya sa Malanday. Pero mag-4:00 na ang siya'y makasakay. Hindi kaagad nag-alala si Tanya. Hanggang monumento lang siya nag-jeep. Pagdating doon, LRT na ang sasakyan niya hanggang sa Central Station. Mabilis. At ilang minutong lakarin lamang ang pinapasukan niya buhat doon. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sa grabing traffic, simula sa Malinta, 5:00 na ay nasa may Victoneta pa lamang ang sinakyang jeep. Huli na ang dalaga sa una niyang klase na kanya pa namang paborito, ang family law. Kung naka-flat shoes lang siya, malamang na nilakad na lang niya ang monumento mula sa Potrero. Pero dahil naka-high heel siya, hindi niya iyon ginawa. Bukod sa hindi paggamay ang mga paa niya sa bagong pares ng sapatos, takot din siyang matapilok. Na isa pa niyang ikinaiinis yung tungkol sa sapatos. Bakit pa siya nagpahikayat kay Lengleng na magsuot ng takong? Inuuto siya nitong magpa-sexy. Sinimulan iyon ni Lengleng sa pagkumbinsi sa kanyang magpatahi ng bagong uniforme. Nabigla si Tanya. Ang hirap kumuha ng exemption para makapagsuot ako ng civilian clothes. Tapos, mag-uuniforme rin pala uli ako. Dahil nagtatrabaho at part-time lang ang dalaga sa pag-aaral, kaya siya nakakuha ng exemption sa uniforme. Pero bago iyon, sa 4 na taon niyang pagkuha ng bachelor's degree, ganoon din siya katagal na nag-uniforme sa pagpasok. Nakita ko ang mga luma mong uniforme sa tokador, sabi ni Lengleng. Maganda ang tabas. Pang-sexy. Class pati kulay. Bagay yun sa'yo. Hindi naman ako komportable, Ate Lengleng. Pencil cut ang palda at mahaba ang manggas ng blusa. Di kurbata pa. Itsurang kulahiyala ka talaga. Giit ni Lengleng. Inirapan ni Tanya ang putong pinapahira ng mantikilya. Sabi niya, hindi ako nagpapaporma lang, Ate Lengleng. Talagang nag-aaral ako. Okay na sa akin ang simpleng pang-itaas at casual slacks. Kailan ka pa matututong gumayak ng nababagay sa tinutong mong propesyon? Tanong ni Lengleng. Mag-aabogada ka, alalahanin mo. Mahalagang pumorma ka rin para isang tingin lang sa iyo ng kliyente, kuha agad ang tiwala. Hindi napigil ni Tanya ang mapangiti. Daig pa ni Lengleng ang stage mother kung magpayo sa kanya. At saka patuloy ni Lengleng habang sinasalina ng kabay ang kanyang tasa. Bakit laging slacks ang suot mo? Binuburo mo ba ang magagandang legs mo? Bah, i-display mo para lalo kang bigla itong natilihan. Kumunot ang noo. Bakit tatawa-tawa ka riyan, Anang Lengleng? Kasi po ikaw, kung hindi ko alam na kakampi kita, Ate Lengleng. Kakampi, kaibigan, nanay-nanayan at kung ano-ano pa. Magsususpecha akong ibig mo akong ibenta. Patampong umirap si Lengleng kay Tanya. Kinalabit ito ni Tanya at pabirong tinanong, "Oh, hindi ba?" Sabi na, umamin ka na. Hayag ni Lengleng, seryoso. Masama ba kung gustuhin kong maligawan ka? Sabi ni Tanya,
Kahit hindi ako magpa-sexy o mag-display ng legs, maliligawan ako, Ate Lengleng, kung gusto ko. May diin ang tinig ng dalaga sa binitawang huling kataga. Bakit ba ayaw mo? Sabi ni Lengleng. Hindi agad sumagot si Tanya. Nag-iisip muna siya. Tinitigan niya ang nalalabing kutsinta sa plato. Nainip si Lengleng. Iniisip mo ba ang sagot sa tanong ko o iniisip mo kung kakainin mo pa yung tirang kutsinta? Kay Cutie na lang yan. Sige na nga, sabi ni Tanya. Oh, si Lengleng uli. Bakit ba ayaw mong paligaw? Well, sabi ni Tanya, siguro dahil hindi pa dumarating sa akin, Ate Lengleng, ang lalaking paniniwalaan ko. Bago yan sa pandinig ko, Tanya. Akala ko sasabihin mo, wala pang nakapagpapatibok sa puso mo. Bago tumibok ang puso ko, Ate Lengleng, kailangan buo agad ang tiwala ko sa lalaki. Sinasabi mo ba, Tanya, na hindi pa man sira agad ang tiwala mo sa lalaki? Tumango ang dalaga at sabi, nakatanim sa utak ko ang ginawa sa mama ko ng isang lalaki. Binuntis, pinabayaan, idinamay pa pagkatapos sa pagkamatay. O yung ginawa kay lola ng lolo ko. Pinangiliran ng luha si Tanya. Tahimik si Lengleng. Kung kailan lang niya nabatid ang tungkol sa naging buhay ng lola ng dalaga. Ikinuwento yun sa kanila ng isang nakipamista sa kanilang lugar. Isang matandang dating taga roon. Kababata ni Aling Guada. Ayon sa matanda, pinwersa lamang ng lolo ni Tanya ang kanyang lola. Wala raw yung kagusto-gusto. Pero kung nakuha na ang puri, nagpakasal na rin si Aling Guada. Bagaman mapait ang natuklasan ni Tanya hinggil sa lola, nakabuti naman yun. Malaki ang nabawa sa kimkim niyang hinanakit sa matanda. Naunawaan niya kung bakit ganoon kasama ang naging trato ng lola sa kanya. Siya, kumbaga, ang nagpasan sa galit ng lola sa kanyang lolo. Maaaring baluktot na dahilan iyon upang katwiranan ang ginawa ni Aling Guada. Ngunit sa hinog ng isip ni Tanya, sapat na yun. Pwede na niyang ibaon sa limot ang mga naging sama ng loob sa lola. Pinalis agad ni Tanya sa likod ng palad ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mata. Tumingin siya sa kausap. Sabi niya, at yung ginawa sa iyo ng asawa mo, kaya mo siya tinakasan, Ate Lengleng. Paano pa ako magkakalakas ng loob na magtiwala sa lalaki? Tanya, mapanglaw na tugon ni Lengleng. Hindi lahat ng lalaki ay tulad ng ama mo, o ng lolo mo, o kahit ng mister ko. Hindi ka dapat mamuhi sa mga lalaki dahil doon. Hindi naman ako eksaktong man-hater, Ate Lengleng. Oh, di pa tatahi ka na ng bagong uniforme? Bibili ng high heels at mag-aaral na mag-lipstick man lang? Tanong ni Lengleng. Napailing si Tanya at napangiti. Aniya, ganyan bang tumatanda, Ate Lengleng? Nagiging makulit? Nagkatawanan na lamang ang dalawa. At heto ngayon si Tanya. Suya sa traffic. Suya dahil sa suot na bagong high heels. Pakiramdam niya, pinipigaan yun ang kanyang mga paa. Sa sakit. Hindi na siya lula ng jeepney pamonumento. Para ano pa? Late na siya sa unang klase. Tumuloy man siya sa pagpasok. Sigurado, patapos na rin ang huling lecture pagdating niya. Makakantsawan pa siya ng propesor at mga kaklase.
Sasabihin ng mga iyon, napakaaga niya para sa panglunes nilang klase. Sakay na si Tanya noon ng jeepney pabalik sa kanila sa Malanday. At dagdag sa kanyang pagkainis, ang karinggit niyang espasyo sa upuan. Halos isang pisngi lamang ng kanyang pang-upo ang nakalapat at nasa dulo pa siya, malapit sa estribo. Hindi naman makareklamo ang dalaga. Kasalanan ba ng katabing pasahero kung singlapad ng bariles ang balakang nito? Maswerte pa nga si Tanya. Agad siyang nakasakay ng pabalik sa kanila. Kaya nagtiyaga siya sa asiwang posisyon. Kahit nakalantad sa minsay, nakasisilaw na headlights ng kasunod na sasakyan ang kanyang mga legs, sige na lamang. Bagaman hanggang tuhod ang haba ng kanyang palda, kapag nakaupo siya ay lumilislis iyon. Pagdating sa Malinta, hindi na bumper to bumper ang higpit ng daloy ng trapiko. Ngunit kung bakit isang kotse ang tila man din ayaw humiwalay sa sinasakyan ni Tanya. Nakatutok iyon na tila anino ng jeepney. Kapag may nagpapara, titigil din ang kasunod na kotse. Kapag lumipat ng lane ang pampasaherong jeepney, ganoon din ang gagawin ng kasunod. Walang malay si Tanya kung alam ng jeepney driver o ng mga kapwa pasahero ang kalokohan ng kabuntot. Basta siya ay nasa bingit na ng iritasyon. Siya kasi ang nasisinaga ng headlights. Siya ang wari, sinasadyang paliguan ng liwanag niyon. Bago makarating sa Malanday, isang jeepney ang sumingit sa pagitan ng sinasakyan ni Tanya at ng kotse. May pasahero ang una na gustong bumaba at bumaba noon din kahit nasa alanganin. Napatingin ang dalaga at mga kasakay sa hulihan. Akala nila magkakabungguan. Sobra kasi ang kawalang ingat ng naturang driver. Pero mabuti at malakas ang preno ng sumingit na jeepney. Sa puntong iyon napasulyap si Tanya sa ginit-git na kotse. Kanina kasing nakatutok iyon, hindi tinangka ng dalaga na tumingin doon. Ayaw niyang salubungin ng mga mata ang headlights dahil baka siya masilaw. Ayaw niya ring mataan ang driver ng kotse. Halata iyong nagpapapansin lamang. Pero ngayong nakatagpo ang driver ng itim na kotse, ng mas bastos na driver, titingin na rin si Tanya at ewan kung para sana niya mabelatan. Gayunman, ang nahagip niya ng tingin ay karinggit lamang na bahagi ng makislap na itim na kotse. Naharangan iyon ng jeepney pa Santa Maria, yung sumingit sa kotse. Hindi nakita ng dalaga, maski balangkas ng anino nang nasa manibela ng kotse. Tinted ang mga salamin yun. Bumisto niya ang kotse. Malakas, sunod-sunod. Nangibabaw iyon sa namamayaning ingay ng masinsing daloy ng mga sasakyan. Gusto ng kotseng mabigyan ng puwang upang makalusot. Tila may kung ano yung hinahabol. Hindi na yun nakahabol. Bago ito makalusot, nakalayo na ang jeepney sinasakyan ni Tanya. Pagdating sa kanto ng Malanday, kumaliwa na yun saka humimpil. Nagsibaba ang mga pasahero. Nasa mismong tapat sila ng Cuties Pet Shop. Ang itim na bagong super saloon naman ay tuloy-tuloy sa MacArthur Highway. Diretso sa may kawayan. Sa pet shop naman, hinubad kaagad ni Tanya ang suot na sapatos pagpasok doon. Mabilis siyang naginhawahan, lalo nang sumalubong sa kanyang pandinig ang koro ng huni ng mga tinda nilang ibon. Pag-upo ng dalaga sa kabila ng counter, doon sa likod ng nakahanay na malalaking bote na sisidla ng mga pagkain ng isda at ibon, dagli ang paglalaho ng kanyang pagkasuya.
Natuwa kasi siya sa ipinangbati sa kanya nina Jack at Jill. Ang seryoso nilang pagtutukaan. Lovebirds sina Jack at Jill. Tinda sa pet shop. Pero sa kung ilang dosen ang lovebirds na naibenta ni Tanya sa loob ng nagdaang ilang buwan, nananatili pa rin sina Jack at Jill. Walang magkagusto. Hindi mabili-bili. Kumbaga'y naging residente na sa pet shop ang pareha na walang ginawa kundi ang magtukaan ng magtukaan. Binati si Tanya na mag-asawang alalay niya sa tindahan, sina Kabadong at Karusing. Sabi ng mga iyon, bakit ang aga niyang dumating? Nagbuntong hininga si Tanya. Sinabing hindi na lang siya pumasok. Wala na ang iritasyon sa kanyang tinig. Patuloy ang pagsusubuan ng pagkain at pagtutukaan ni na Jack at Jill na siyang-siyang minamasdan ng dalaga habang nagkukwento sa mag-asawa tungkol sa terribleng traffic. Sa kabilang banda, tumitindi naman ang ngit-ngit ni Angelo. Nadiskubre niya, kanyang natahak ang kahabaan ng may kawayan at palapit na siya sa hanggahan ng Marilao. Ngunit talagang wala. Tuluyan ang nawala ang sinusundang sexy. He was really upset. Sa loob-loob niya, kasalanang gagong driver ang pagkawala sa kanyang paningin ng babae. Kung hindi siya ginitgit yun, masusundan niya iyon at talagang bubuntutan ni Angelo kahit saan bumaba ang babae. Ibig niya yung makilala. Ngunit dahil nga sa git-giterong driver, nawala ang tsansang iyon. Nang may matanaw na gasolinahan si Angelo, kumanan siya papasok. Hindi siya nagpakarga ng gasolina. Umikot lamang siya upang makapagmaniobra pabalik sa Valenzuela. Uuwi siyang bigo at nanlulumo. Ramdam niya ay nawalan siya ng isang bagay na ewan naman niya kung ano eksakto. Nasa may tulay siya ng may kawayan nang biglang matawa si Angelo. Ewan kung ang alingasaw ng ilog ang humatak sa kanya sa realidad. Natawa siya dahil natanto niya kung gaano kastupido ang balak niyang gawin. Sundan sa paroroonan ng isang babae, pasahero sa jeepney, para lamang makipagkilala. Paano kung pauwi pala iyon sa mister? Di nabugbog pa siya. Mas masama, baka ipakulong siya sa ospital ng mga baliw. Ang laki nga namang kabaliwan ang bumuntot sa isang total stranger. Paglampas sa bangkal, saka naalala ni Angelo ang iniuutos ng ate at mabuti na lamang. Palapit na siya sa kanto ng Malanday. Nagminor siya. Sandali pa, nakita na niya ang karatula. Cutie's Pet Shop. Bukas pa iyon, kapares ng lahat ng katabi niyong tindahan. Pagparada ni Angelo sa tapat, tila tuksong sumilid sa utak niya ang babaeng binuntutan kani-kanina. Naisip niya, hahanap siya ng paraan upang matuntun iyon. Importanteng malaman niya kung wala pang may-ari sa puso niyon. Yes, sir. Magalang na tanong ng matandang lalaking helper sa pet shop. Sasagot saan ang binata ng buhat sa tabi niya ay may kumahol. Nagitla si Angelo. Sa kakaisip sa sinundang babae, hindi niya namalayang halos kadikit na pala siya ng pet cage sa harapan. Muling tumahol ang aso, na nang tingnan ni Angelo ay tuta pa lamang pala. Labrador iyon, ekselenteng lahi dahil maamo, maganda, at natuturuan ng maraming tricks. May dalawa pang tuta, Labrador din, sa kulungan. Pero yung isa lamang ang tumatahol. Ang dalawa'y prenteng nakahiga at tila inaantok. Binati at nginitian ni Angelo
ang mga cute na tuta. Tuta ba ang hanap mo, sir? Tanong ng matanda, si Kabadong. Umiling ang binata. Bibili lang ho sana ako ng pagkain ng goldfish. Mayroon ho ba kayo? Inginuso ng tinanong ang hilera ng malalaking bote sa counter sa loob ng tindahan. Andoon ang mga pet food, sir. Tumuloy ka na. Tumalima si Angelo. Pero hindi siya makapagmadali sa pagpasok. Naakit ang mga mata niya sa sari-saring pets na tindaroon. Sa harapan, naroroon ang mga kulungan. Iba't iba ang laki at iba-iba ang naroroong mga hayop. May mga kuneho, tuta, guinea pigs, dagang kosta, pagong. May isa ring hunyango. Sa loob, nangakasabit ang maraming birdcage. May laman ang mga iyon. Iba-ibang uring ibon na makukulay at maiingay at sabay-sabay sa paghuni. Naisip ni Angelo, marahil ay nagpapapansin ng mga iyon upang bilhin sila. Sa gitna at sa kabilang tagiliran ng tindahan ay mga aquarium naman. Parang may mga laman ang mga iyon. Karamihan ay goldfish na iba-iba ang laki. Ang iba ay mga petfish na hindi alam ni Angelo kung anong uri. Pero kaakit-akit sa paningin ang mga iyon habang lumalangoy sa saliw ng di naririnig na malamyos na tugtugin. Napatigil ang binata sa paghakbang nang mapatapat siya sa aquarium ng isang pagkalaki-laking goldfish. Wala iyong kasamang ibang isda, o kung mayroon man, tiyak, matagal nang hinapunan ng higanteng goldfish. Naisip ni Angelo kung malasa rin iyong kainin, tulad ng paborito niyang hinurnong lapu-lapu o sinigang na panga. Muntik nang mapatawa ang binata. Kung may makakarinig sa kanyang pet lover, tiyak na magagalit. Hindi ba't ilang ulit nang nangyari iyon sa kanya? Para biniro lamang niya ang kanyang ate Gretel na subukang isigang ang alaga nitong goldfish sa bahay. Itinuloy ng binata ang paglapit sa counter habang tinitingala ang nangakasabit na iba-ibang kulungan. May para sa kuneho at malalaking daga, maraming para sa ibon. Mayroon ding mga tindang aquarium at mga gamit para sa paglilinis at pagfilter sa tubig sa aquarium. Sa wakas, pagkaraang muntik ng mabunggo ang nakabukod na shelves para sa mga kailangan ng aso, sari-saring pagkain, kolyar, shampoo, sabon, flea collar, espesyal na panggupit ng kuko. Nakarating sa counter si Angelo. May matandang babaeng nakaupo sa harap ng kaha sa dulo. Nakatingin iyon sa binata. Nagtatanong ang nakangiting mga mata kung ano ang kanyang kailangan. Naibukan na ni Angelo ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit hindi iyon natuloy. Waring nabilanggo sa lalamunan niya ang mga salita. Namilog ang mga mata niya. Nanatiling nakaawang ang bibig. Naghabulan ang tibok sa kanyang dibdib. Paano inahagip ng tingin niya ang babaeng binuntutan sa highway? Anong bibili niyo, sir? Ang matandang babae sa likod ng kaha ang nagsalita, si Karusing. Pero bahagyan ng rumehistro kay Angelo ang sinabi niyon. Hindi maalis-alis ng binata ang pagkakatitig sa dalaga. Ni ayaw niyang kumurap. Ang takot na lamang ni Angelo na biglang maglaho ang inakala sa umpisa na isa lamang guni-guni. Ngunit napatunayan ni Angelo na hindi siya pinaglalaroan lamang ng guni-guni. Tumindig ang babae at nakasimangot na tumalikod. Pumasok iyon sa nakukurtinahang silid sa pinakaloob ng tindahan. May bibilhin ka ba? Tanong uli ng matandang babae. Pilit na kinontrol ni Angelo.
ang naramdamang pangangatal dahil sa nervyos upang masabi kung ano ang kanyang bibilhin. Na nang kanya nang sasabihin ay kung bakit bigla naman niyang nakalimutan. Hiyang-hiya si Angelo. Lihim namang napangiti ang matandang tindera. Kung tunay ang magic ng pana ni Cupido, sapul sa sentro ang puso ni Angelo. May pag-asa kayang magkagustuhan ng dalawa? Abangan